Bigat siguro niyan. Oo, bigat. Gamit mo talaga, sir. Yan yung sa mga ano, di ba? Yung speaker na yan. Eh, Mike. Ikaw lang rin nag-edit nito. Ka lang. Gamay ng edit mo. Para naririnig talaga. Oo. Kahit sa... Tapos ito na mga ano. Ito na yung camera. Oh, ito wala. Gumagana na to. Oh, Shout out! Wals, Sa kami pamilya. sila bumili ng SD card, USB, cellphone, lahat. Bulugan, Ito pwede na, rin. installment, zero down. Wals lang. okay. Salamat. Oh. Gang. Thank you. Yun guys, bumili tayo ng SD card dito. Yan. Sa rules. Okay, thank you. Wash out! Thank you. Hello guys, this is a quick unboxing of the DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo. So, kung familiar kayo sa background and table, sa mga inasal yan sa Robinsons. Kaya very quick unboxing lang talaga to. And then, ayan, syempre, lagyan natin ng voiceover para medyo decent naman tignan yung, diba, yung vlog. Ayan, yung mga manual, and then yung QR code. And then, here's the hard case na kasama dun sa package. Ayan, syempre, meron tayong DJI sticker and also yung another QR. So, ito yung pinaka main agenda ng camera natin. Main agenda ang putik. Yung pinaka main na lalagyan ng camera. Ayan, nandiyan lahat ng accessories and also the camera itself. Ayan yung DJI Osmo Pocket 3. Very small and compact. Perfect for vloggers and content creators. Tapos, ito yung isang kasamang accessory. Yung parang power bank siya na kinakabit din sa ilalim. Tapos, ito rin isa pang accessory na kinakabit sa ilalim. Ito kasi yung para, kabitan ng mga tripod. Wala kasi siyang built-in yung Pocket 3. Ayan yung ito yung kasama na tripod. So, small tripod lang siya para at least napapataw mo siya sa mga flat surfaces kapag kailangan mo. Diba? For the patong. Ito yung DJI mic na kasama. And then other accessories for it. So, ayan yung magnet na pwede mong gamitin kapag isasabit mo siya sa mga damit nyo. Kunwari ayaw mo pakita yung microphone, diba? Then, ito yung buhok ng microphone. Yung wind muff. Sinusundot lang siya sa ibabaw and then magkiklik naman yan. Tapos, ayun na, may afro na yung microphone nyo. Almost forgot, syempre, ayan, pakita natin yung Type-C na kasama. And then, also yung wide lens na dinidikit natin dun sa pinaka-lens. Ano lang siya, magnetize. Meron tayong mapapakitang sample niyan. So guys, ayan. Gamit na natin yung bagong biling DJI Osmo Pocket 3. Kay Mrs. talaga to, pero ako yung gumagamit muna para syempre magamit-gamit, 'di ba? So, testing natin. Dito tayo sa Robinsons. So, ayun. Dito tayo sa Robinsons Novaliches. And more on test vlog gamit yung DJI Osmo Pocket 3. So, hindi ko lang sure kasi kung masyado bang malakas yung mic, parang nagpipick ata yung microphone. Hopefully, naririnig niyo ako ng maayos. And hindi pa natin kinakabit yung wide lens. So, testing natin gamit yung typical lens or yung gamit yung normal lens. Tapos, ayun, more on test vlogging lang talaga to. Check kasi natin kung kumusta yung footages niya. Yan, matetesting din natin yung gimbal style niya or yung gimbal capabilities niya. Ang masasabi kong as a photographer and sometimes na nagbi-video, masasabi ko sobrang stable ng camera. Yun lang, malakas lang yung naririnig yung mga music sa mall. Kaya minsan ang hirap din mag-vlog sa Ngayon, makita natin siya si Cooper, ang aming baby. Here's Cooper. Si Cooper. Ikot-ikot muna kami.
Kuha ko na yung setting. Nakuha na natin yung settings. Nabigats na natin. Kapatid ko, siya muna nagbabantay kay Cooper. And tara, tumahan niyo ako maglibot-libot. Grabe, sobrang cinematic. Cinematic. Hindi ko lang alam kung narinig niya maayos, pero there's an event here, Gods and Goddesses. Ayun, merong event. Fashion show. Yung vlog na to guys is talagang more on parang randomness test lang naman gamit tong DJI Osmo Pocket 3. So ano lang kasi to guys, regalo ko to kay Mrs. This is my wedding gift for her. Tapos kailangan syempre natin matesting. Or simply put it into kumbaga parang ni-reason ko lang na ita-testing ko siya kasi gusto ko talaga matry ito. I really like this camera due to its capabilities. Alam mo kasi gusto ko kasi lalo explore yung pagiging cinematographer. Meron naman tayong iPhone, meron naman tayong camera, meron tayong Sony a6400, but the thing is, wala kasi siyang gimbal. So, any footages na ganito ang hawak ko, ang hirap niya i-videoan or ang hirap niyang isalba. Kaya parang tuloy. Maganda yung quality niya, pero yun nga sabi ko, mahirap siyang isalba kasi nakakahilo syempre. Ayoko naman nahihilo syempre ang mga viewers ko sa mga pinapanood nila. Parang nung pinapanood nila, gumaganon-ganon palagi yung screen. Gusto kong bumili nito, pero ito ang regalo ko kay Mrs. Siguro bibili na lang ang sarili ko. Nagkaroon tayo ng budget ulit. Kasi sa kasi tina-target DJI Osmo Action 5 Pro para sa para sa helmet ko. I really like yung kasi yung look ng DJI camera. So far kasi kung low light ang labanan, para sa akin panalo ang Insta-Ace Pro 2 Pero kung gusto ko ng quality, parang habol ko kasi cinematic cinematic approach. Lagi kong recording kasi 24 FPS, 4K, tapos 10 bit, minsan naman high bit rate. Kaya ubusan ng storage, pero maganda yung kumbaga gusto ko may pagka-eye candy yung mga content ko para sa inyo. Kaya ayun, pero so far habang testing to parang natutuwa ako. Parang gusto kong bumili. Bumili ng gandang camera. Waiting kasi kami kala mami dun sa MaxiCare kasi bawal din ang ang alaga. Ayun ang alaga ko. Diba? Kapatid ko muna nag-hawak sa kanya. Pero tingin ko kailangan ka pang bumili na mas mahal na or tingin ko mas kailangan ka pang bumili na mas magandang SD card para dito. Kasi baka gamitin ni Mrs. na mas yung mga 4K 60, 4K 120, baka hindi na kayanin ng SD card. Pero so far parang tingin ko standard naman yung SD card na nakabit ko. Pwede na yung 4K 24. Tuturuan ko din naman sa kanya kung paano gamit or paano yung mga settings para sa cinematic approach. Kasi gusto rin niya kasi mag-try ng cinematic approach. Alam niyo yung mga nauuso sa TikTok na yung tatlong ganun tapos may iba't ibang scenes. Ayun, kaka-enable ko lang din pala ng face track ngayon. So, testing din natin yung face tracking. So, kumbaga parang hindi na ako namamblema na kailangan kong i-frame na maayos yung ulo ko. Kasi kapag nakaganto naman ako, kahit di ko binabantayan yung camera, okay siya kasi natatrack niya na maayos Diba? Mas to para sa mga nag-walking tour or anything na camera basta may gimbal ka. Diba? So, lakad-lakad lang. Cooper. Lagay mo nga si Cooper dun sa mga toys. Kawawa ang baby namin. Si Cooper, napagtripan. Napicturean ka Alright guys, kagaling lang natin ng kotse. Maingay ang paligid. Ayun, kagaling lang natin ng kotse and kinuha lang natin yung wide lens. Pakita natin yung difference kapag naka-wide lens at hindi. Di ba? Mas madali siya. Sa wide lens kasi, hindi ko na masyadong kailangan i-extend yung kamay ko. Kasi pag naka-normal lens kasi parang gano'n na gano'n ako Pero dahil naka-wide lens na tayo ngayon, mas madali na. Parang hindi ko na masyadong inangawit yung sarili ko. Alright, tapos na. Ayan, testing ang aking mother. And
bunso. Kasama si bagong bunso. Okay na, doon na sa Maxi Gear, and then ayan yung binila namin kanina. Rules, ito lang ang bumili ng SD card kasi wala akong mabilan kanina. So, diyan kami bumili, or diyan ako bumili. Hanap lang kami ng DQ or something na pwedeng pagtambayan. Na pwede si Cooper kasi syempre may bagong dog na kailangan sanay sa mall. At ayun, tingin ko pwede ko nang tapusin yung vlog dito. So, another quick random vlog. Sabi ko nga, diba, hindi ko naman more on focus ang motovlogging. Marami tayong pwedeng gawing content. Kung anong pwedeng maisipang content, edi content lang ng content. Kausap ko nga si Mrs. na-excite na rin siya. Sabi ko, hindi, lagi ko na lang gagamitin. Lagi kong hihiramin, di ba? para gamit na gamit, kumbaga. Yun lang, guys. Hopefully na-enjoy niyo yung video na to. And, yun. See you guys on the next adventure, mga gala. Bago natin tawag, gala. Kasi adventure. Gets? O, may ko take. Alright, guys. Thank you, guys. Bye.